Nakuryoso ko na ay atabay diri nga anaato nga sa dagat. Pakita nato na ay atabay diya, na ay nang laba. So ayan guys, oh, kanina naibag ko naligo. Sa vlog na ito ni Jonathan, ipinakita niya kung paano siya nalunod sa mga katanungan. Dahil sa namataan niyang mga balon sa gitna ng karagatan sa bayan ng Minglanilla sa Cebu. Nakarinig na ako ng mga sabi-sabi na may balon daw na yung tubig sa gitna ng dagat. So, morning guys! At ang ipinagtataka pa niya, ang tubig mula sa balon, hindi raw maalat. Sabi ko, to taste is to believe. Umiinom ako, yun, gamit ng tabo. Kini. Hey guys. Nung kanya raw itong tikman, Good. confirmed! So kung makikita nimo, tinaw siya. Oh, makita nimo. Lasa di umanong mineral water. So in fairness, tabang siya guys. Napatunayan ko na hindi maalat. Same. Tabang gyapon, tabang. Well, kung totoo ito, aba, laking tipid ng mga residente. Mineral po ang lasa niya. Doon kami magamit kasi wala namang bayad. Pero paanong sa karagatan, nagkaroon ng 3 konkretong balon? Ma'am Jessica, so sana mapuntahan nyo dito. Para malalimang masiyasat ang misteryo ng mga balon, lumipad ang aming team sa Cebu. Kapag high tide, hindi pa mapapansin ang pinag-uusapan ditong balon. Pero kapag bumaba na ang level ng tubig, tsaka na ito tatambad. Ang bukana ng mga balon matatagpuan 50 meters lang mula sa dalampasigan. Ang 2 sa mga ito, pabilog. Ang isa, parisukat. Bawat balon, meron daw nakatokang gamit. Ang balong may parisukat na bukana, panlaba. Ang pinakamalaki naman sa mga ito, pampaligo. Habang ang pinakamaliit ang pinagkukuhanan ng inuming tubig. Dito naabutan ng aming team ang 57 anyos na si Victor na nag-iigib sa balon na nasa gitna ng dagat. Makatipid gid sa tubig sa tabay kay pre rabi na way bayad. Ang matipid ako sa usa ka buwan mga 500. Ayon kay Victor, totoo raw ang mga kwento-kwento na ang tubig mula sa balon hindi maalat. Oh. Ang tubig sa tabay parehara sa tubig na normal. Katunayan, nung sinalanta raw sila ng bagyong Odette taong 2021, ito raw ang nagsalba sa kanila sa pagkauhaw. Diha gid mi na nanginom. Kay wala may mineral nga baligya kay burnout ba. Pero sa paglipas ng mga taon, napansin nilang nag-iba ang kalidad ng tubig. Wala mi manginom ana iligo na lang ilaba kay na may mineral. Magamit man na namo panghuga sa plato, plaza CR. Kung ang ibang residente nag-aalinlangan ng inumin ng tubig sa balon, si Evelina aminadong paminsan-minsan lumalagok pa rin dito. Kumuha ko ng pitsil, lagyan ng tubig sa balon, tapos inumin namin. May puso naman kami dito, pero mas nasanayan namin ang balon dito, ma'am. Kasi hindi man siya mabahong. Kami lang, ang mga matatanda, uminom kami ng balon. Pero ang mga bata, mineral lang namin. Dito na rin naliligo ang mga residente. Presko siya at malamig. Masarap sa pakiramdam kapag naliligo. Si Roselyn naman, dito madalas maglaba. Sa uniform ng mga estudyante ko, blessing po yun kasi minsan lang ang balon nandun sa dagat. Kaya na-amaze ako dito. Pero ang tanong pa rin ngayon, paanong sa gitna ng dagat may 3 balon na ang tubig hindi maalat at lasa pangaraw mineral water nung una? Kung makikita nimo, tinaw siya. Oh, makita nimo.
Same. Tabang gyapon, tabang. Ligtas ba itong inumin? Meron pong mga nakandak na mga water quality testing sa mga balon na ito. Sa aming pagtatanong-tanong, may nakilala kaming may alam sa malalim na kasaysayan daw ng balon. Kanang tubod sa pag-ari na ko dire, dinha na pero wapa masiminto. Sino ang may gawa ng mga ito? Yung dalawa po talagang nakadiskubre. Ang patuloy ng pagsusuri sa mga balon sa gitna ng karagatan ng Cebu Mineral po ang lasa niya. sa aming pagbabalik. Parang mineral ang tubig sa tabay. Sa gitna ng karagatan sa Minglanilla, Cebu, tuwing low tide may lumilitaw na 3 balon. At ang mas nakapagtataka rito, ang tubig na nakukuha mula sa mga ito, hindi maalat, kundi lasang mineral water pa raw. So kung makikita nimo, tinaw siya. Same. Tabang gyapon, tabang. Mineral po ang lasa niya. Mas gusto namin, malasa naman siya. Linis naman. Pero paanong sa gitna ng dagat, ang mga residente nag-iigib, naglalaba sa mga balong malalim? Ma'am Jessica, so sana mapuntahan nyo dito. Nag-imbestiga ang aming team hanggang nakilala nila ang 78 anyos na si Tatay Rodolfo na may alam daw sa malalim na kasaysayan ng balon. Mga nangaligo, nagdaag iro. Mo nakiskitar ang tubig nga iya yung giinom ang kuan, tubig nga nagtubod. Tilaw na sa tubig, mo to nga tabang magyud mainuman. 1932 to 1935, yung dalawa po talagang nakadiskubre or gumawa ng balon ay si Feliciano Añabesa and Maximiano Cabatuan. We really consider it not just a cultural heritage but ecological, environmental heritage. Tinghuaw lang ang taga-bukid abot na diri panguhag kuan. Diri sila kuas baybayon manguha. Mo na dako kay katabang ng tubig diha. Ayon naman sa engineer na si Angelica, kaya raw hindi maalat ang tubig sa balon sa bahaging yun ng dagat dahil sa nadiskubring natural spring sa lugar. If spring po kasi, compared to the salt water, mas mabigat yung salt water when it comes to density. Pag nag-low tide na and na-stuck yung water sa loob ng balon, tumataas po talaga yung fresh water. Majority of the people would still drink the fresh water po talaga na galing sa underground. Pero may dahilan ba para mangamba ang mga residente na inumin ang tubig mula sa balon? Same. Tabang gyapon, tabang. Meron pong mga nakandak na mga water quality testing sa mga balon na ito. It is potable naman po and safe for drinking. However, yung testing po talaga was conducted few years back pa po. Nangamba din kami pag uminom sa tubig dyan, labaw o kiraw. Mayroong tauhan ng munisipyo namin, mga hinik na lang tubig, tapos based na sa servisyon na, hindi na safe yung tubig. Basta dili na siya muwagtan. Kaya dako ka nagkatabang sa mga katawhan diri. Mo na yung mga hinatag na sa Ginoo. Matapos ang malalimang investigasyon, ang sagot sa mga tanong, malinaw na, singlinaw ng tubig. Same. Tabang gyapon, tabang.